SALN and even ICR. Ito naman ay public records which are easy to actually inquire into and to present. Kung gagamitin ng Kongreso ang subpoena power para mangalkal ng bank accounts, hindi dahil may matibay na ebidensya, kundi para maghanap pa lang ng ebidensya, that is not justice. That is fishing expedition. Bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members of the Justice Committee. So yes, may power ang Kongreso, but power without discipline, power without fairness, power without evidence is abuse. Magdala ka muna ng matibay na ebidensya bago ka manghimasok sa pribadong buhay ng tao. Hindi yung hinala muna, ebidensya. Dadagan, Balita News Update. Alright, welcome back mga kabitan. Nagbabalik ko tayo sa ating munting bahay. Ngayon po mga kabitan, pag-uusapan natin itong naging pahayag ni Luistro sa panayam dito kay Manong Ted. At hindi ko alam kung nadulas ba ho ito. Ay namin ito mga kabitan na wala pa ho talaga silang sapat na ebidensya. At sila po ay magpapatuloy sa pangunguha ng ebidensya sa pamamagitan ho ng kanilang subpoena powers mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, tuloy-tuloy yung kanilang fishing expedition. At inamin ito na talagang ang fishing expedition literal ho na kanilang ginagawa. At yung eksperto na nagsasabi na meron ng subpoena powers, so itong mga nasa House of Retaliations, subalit hindi ito madaling makuha nila kahit sila pa ay mag-request sa kahit saang departamento. Lalo na kung pag-uusapan natin yung SALN ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. If I may just ask you doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. No, so lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. Bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, no? There are 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceedings, no? Yung evidence na nire-require dito, it's just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence, it is not probable cause, lalo namang hindi proof beyond reasonable doubt, no? As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. No? Wala pa po tayo sa trial, wala pa po tayo sa determination of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank records, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, shared by Congressman Ridol, we took note of the fact that this bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegations of unexplained wealth. Now, with regards to SALN and even ICR, ito naman ay public records which are easy to actually inquire into and to present, no? And to complete the explanation, Manong Ted, no? Ang hinahanap pa lang po natin dito, sapat na dahilan to move forward. Okay. And under the rules, nowhere will you see. Wala naman nung sinabi ang rules na ang kailangan ay substantial evidence. Wala naman nung sinabi ang rules na kailangan na ng probable cause. The probable cause will be determined pa pag natapos ang ating hearing proper. In other words, Manong Ted, the reason kung bakit, bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members of the
Justice Committee. According to them, may sapat ng dahilan para mag-proceed to the next step of the impeachment proceedings. Again, yun pong determination of form and substance, hindi po yan paglilitis. We're not trying to establish the guilt or innocence of the respondent. We're trying to find reasonable justification kung bakit magtutuloy-tuloy ang impeachment proceedings. The same is true kung sa nangyari kahapon, Manong Ted, which is determination naman of sufficiency in ground. Hindi rin yun paglilitis. Ang hinahanap natin, reasonable justification why we should proceed to hearing proper. No? Opo. And the thing is, Manong Ted, ang naging observation ng mga justice members kahapon, sayang yung answer ni VP because it failed to respond directly to the allegations of offenses and grounds which could have convinced the justice members not to vote in towards the declaration of sufficiency in ground. Okay. Napakabahol talaga tong babaeng to, ano? Sayang daw si Sara Duterte hindi daw nag-reply para lang to convince sa mga committee on justice members na hindi ibuboto o kumbaga hindi papabor sa impeachment laban dito kay Sara Duterte. Huwag niyo na kaming paikutin sa aming mga sariling palad dahil alam namin kahit may mga hawak pang ebidensya na magpapatunay na yung mga ginagawa ho ng mga nag-file sa kanya ay walang katotohanan, itutuloy niyo pa rin itong impeachment dahil kayo ay takot na makulong pag si Sara na ho ang magiging pangulo ng ating bansa. Huwag niyo pong ipamukha sa amin na kayo ay transparent dyan sa investigasyon na yan. Dahil kung talagang wala kayong masamang intensyon na patalsikin sa pwesto itong si Sara Duterte, hindi ho magkakaganito. Napakarami hong problema ng ating mundo, lalo na ho sa krisis sa ating gaas mga kabalitaan. Marami na mga naapektuhan ditong mga drivers, no? Yung mga fishermen ho natin, yung mga motorista ho natin, Uber driver, taxi drivers, at kung ano-ano pa, napakadaming apektado ho dito. Ba't hindi nyo po pinagtuunan ng pansin ito? Ba't lagi ho kayo nakatutok dyan sa impeachment? Na ikaw naman mismo umamin na walang ebidensya at parang sinabi mo na totoo ho yung sinasabi ni Sara Duterte na tuloy-tuloy ay inyong fishing expedition para makakuha ng ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Kahit sabihin mo na sinadya mong sinabi yan, pero wala. Huling-huli ka pa rin dahil yung ginawa nyo dito, kalukuhan at kawalang hiyaan lang. Itong ginastos nyo dito sa impeachment ito at kinulong nyo pa sa mga tao nangangailangan, sa mga naapektuhan sa krisis ngayon, di masaya pa sana, ha? Ang mga taong yun, mas lalo yung pinapahamak at mas lalo yung pinapainit, pinapagalit ang taong bayan. Kaya kayo ngayon, wala na kayong magawa, kundi kahit alam nyo na hindi nyo na kayang patalsikin si Sara Duterte, pilit pa rin kayo ng pilit, nagbaka sakali, baka makalusot. Pero hindi na ho kayo makakalusot, panahon na ho. Hindi yan na papaintulutan ho ng panahon na kayo ay magwawagi ng mga masasama laban ho sa taong naglingkod ng tama sa ating bansa. Na sana, na-prevent yung pagtutuloy-tuloy doon sa hearing proper. Sige po. So ma'am, inyo pong naipaliwanag na klaro yung 5 baitang na dadaanan po nitong prosesong ito. So ito pong susunod yung hearing ay pagpupulong, ito na po yung ika-4 na baitang, hindi po ba? Ito na po yung hearing. Tama po yun. Okay, sige. So, Tama po yun. Sa hearing na iyan, Madam Chair, yan ba yung appropriate time para po may magmosyon? Ano bang kaparaanan para ho maglabas ng subpoena ducis tecum ang komite para po doon sa bank records at ilang pang mga kakailanganing dokumento para po magkaroon ng ebidensya sa aligasyon po ng ang unexplained wealth at irregularity sa SALN? Yes. As a matter of fact, Manong Ted, pag binasa mo yung rules, pagkatapos ng declaration of sufficiency in ground na nangyari kahapon, no, mag-uumpisa naman ang hearing proper. At dito sa hearing proper, dito pinapayagan na ang Justice Committee to act on the motions or whatever request the parties may have in relation to the impeachment complaint, no? So, we place on record kahapon the fact na may natanggap na ang committee na this is a request actually, not a motion, a request for the issuance of subpoena of various documents, no? To name some, ang kasama dyan yung documents from AMLA, documents from COA, and even the documents from the Committee on Good Government during the inquiry back in the 19th Congress, no? Okay. Alright, so klarong-klaro ho, ngayon pa lang ho siya na sila nagpapasapina mga kabalitaan sa mga dokumento ho mula sa mga departamentong nabanggit dito, yung sa COA at kung ano-ano pa mga kabalitaan. So ano bang ibig sabihin nito? Ba't po ba nagkaroon ho ngayon ng impeachment trial diyan sa Committee on Justice? Diba? Klarong-klaro na ho. Ultimo grade 1 siguro, section 11, makakaintindi ho sa galawan ng mga buhayang ito mga kabalitaan. Klaro hong fishing expedition yung kanilang ginagawa. Ngayon ko lang ho naririnig na gusto lang i-impeach
rich yung tao, yung mama, yung politiko na napakaganda ho yung track record ho nito na talagang totoong nanilbihan sa ating bayan na wala hong ebidensya nung bumoto na ho sila na meron dang sufficient in substance itong yung articles of impeachment. At ngayon po ay maghahanap pa lang ho sila ng ebidensya. Nasaan po ba? At yung kailang subpoena power, mga kabalitaan, sabihin na lang natin, meron ho silang kapangyarihan na ganon. Pero hindi yun basta-basta, mga kabalitaan. Ba't hindi nyo ilalabas muna yung inyong mga salin? Diba? Kasi binagbabasihan dito yung salin, pati yung COA nga. Meron na ngang resulta na ano ba yung result sa COA na sinasabi doon na si Inday Sara ay wala ho talagang nilustay na pera, di ba? Unmodified report yata yun, mga kabalitaan. Yun ang pinagbabasihan nila ngayon kay Madriaga. Yung si Madriaga nakakulong, napakalaki yung kaso. Ginagawa ho nilang state witness or witness ho para sa impeachment. Ginamit ho nila yung testimony. Alam naman ho natin hindi yung si Madriaga mismo ang gumawa ho nun. Baka pinadala lang doon at pinirmahan ni Madriaga kapalit yung kanyang kalayaan dahil naghahangad ho ito. At nagbakasakali si Madriaga na baka manalo ho yung kanyang kinampihan ng mga masasamang elemento ay siya po'y makakalabas, mga kabalitaan. Noong naglabas ho ng affidavit ito si Madriaga, hindi man lang pinatawag sa NBI, hindi man lang question, hindi man lang hinanapan ng kahit anong mga ebidensya. Nung lumabas ho yung 18 Marines, lumabas itong si Guteza, abay, talagang walang tulugan ang investigasyon, pinipilit, ginigipit, at yung mga katanungan ay iba-iba na ho, hindi na ho nakahanay ho sa mga pinirmahan lang affidavit, mga kabalitaan. Di ba? Napaka-questionable ho at napaka well-organized so ang administrasyong Bubuem sa kanilang kabulustugan ho, mga kabalitaan. Dahil silang lahat na nangakaupo ngayon, kakampi ngayon ni Bongi, talagang may kalalagyan at kitang-kita ho talaga nila na sila ay takot na may kalalagyan ho talaga pagkatapos ho ng 2028 presidential elections, mga kabalitaan. Meron ho tayong ipapakitang eksperto ho na nagsasabi kung ano po ba yung subpoena power. Ito po, panoorin ho natin to dito, mga kabalitaan, para ho maintindihan ho natin kung basta-basta lang ba nila makukuha yung mga nire-request ho nila, mga kabalitaan, lalo na ho itong SALN ni Inday Sara Duterte. This is about law, fairness, and abuse of power. Ngayon, ang tanong ng bayan, pwede bang isubina ng Kongreso ang bank accounts ni VP Sara Duterte kahit questionable pa ang ebidensya laban sa kanya? Short answer, yes, but not that simple. Oo, under the law, may exception ang bank secrecy kapag impeachment. Pero tandaan ninyo, hindi porket pwede, ibig sabihin tama na agad. Because in law, hindi lang power ang usapan din ito ng fairness. Ngayon, tingnan natin ang basehan nila. Sinasabi ni Terry Ridon, may 50 million gap daw sa yaman ng Vice President over 17 years. Wait lang. Gap between salary and net worth? Sino bang Pilipino ang yaman ay galing lang sa sweldo? May negosyo, may investments, may properties, may appreciation. So ang tanong, is that proof of corruption or assumption lang? Let's be honest, hindi pa ebidensya yan. Hinala pa lang yan. Tapos, papasok ang isang witness, Ramil Madriaga, alleged bagman. Pero teka, nasaan ang documents? Nasaan ang independent corroboration? Nasaan ang solid proof? Because in law, hindi sapat ang kwento, kailangan ng patunay. At kung ang buong kaso mo nakaasa sa isang witness na questionable ang credibility, then you don't have a strong case. You have a dangerous one. At dito na nagiging delikado. Kung gagamitin ng Kongreso ang subpoena power para mangalkal ng bank accounts, hindi dahil may matibay na ebidensya, kundi para maghanap pa lang ng ebidensya, that is not justice. That is fishing expedition. Imagine this, ngayon si VP Sara, bukas kahit sino sa inyo, pag may nagsabi, may duda kami sa yaman mo, buksan ang bank account mo, ganun na lang, ganun kadali, if we normalize that, wala nang safe. Hindi ganito ang due process. Hindi ganito ang rule of law. Sa tamang proseso, dapat ganito. Magdala ka muna ng matibay na ebidensya bago ka manghimasok sa pribadong buhay ng tao. Hindi yung hinala muna, ebidensya later. At tandaan ninyo ito, impeachment is not meant to punish by suspicion. Hindi ito trial by publicity. Hindi ito palabas. This is a constitutional process. And it demands serious evidence, not speculation. So yes, may power ang Kongreso, but power without discipline, power without fairness, power without evidence is abuse. Kaya ang tunay na tanong ngayon, hindi lang may karapatan ba silang magsupena. Ang mas mahalagang tanong, ginagamit ba nila ang kapangyarihan na yan ng tama
O inaabuso na nila ito? Mga kababayan, sa batas, hindi sapat ang duda, hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang kwento. Ang kailangan, ebidensya, totoo, matibay, makatarungan. Otherwise, this is no longer impeachment, this becomes persecution. Alright, so klaro ho dito, persecution ho ito mga kabalitaan. Ayon pa ho dito ni Alain Fonte mga kabalitaan na kung ikaw ay magsasampa ng kaso, kailangan may ebidensya na. Kailangan hawak-hawak mo na magpapatunay na yung inakusahan mo, yung sinampahan mo ng kaso ay guilty ho sa iyong akusasyon. Kasi nga, pag nagsampaw kayo ng kaso, sa piskalya pa lang ho mga kabalitaan, kasi yung Committee on Justice, fiskal pa lang yung kumbaga sa korte pa, kung napapatunayan na ito ay gawa-gawa lang, walang ebidensya, ay dismiss na ho yung kaso. So hindi na yung masasampa sa korte mga kabalitaan. Ang problema nga lang dito sa mga buhayang ito ay ninanais ho talaga nila na baldahin ho itong si VP Sara Duterte mga kabalitaan. Kahit ano pang gawin nilang pamimilit, gumagawa ng paraan na ngunguhan ng mga sinasabing ebidensya na kung saan po ay mula ho sa sinasabi ho nilang witness na mula sa kulungan ay napakahirap po yun mga kabalitaan. Akala po ba natin kompleto na sa ebidensya? Bakit hindi pa ho nila matapos-tapos ho ito? Ang kailangan lang naman ay 106 votes mga kabalitaan mula dyan sa House of Retaliations. Dyan po mga kabalitaan makikita ho natin kung ito po ba ay lehitimo na desisyon ng mga buayang ito. Klarong-klaro ho mga kabalitaan, inamin ho dito ni Luistro na tuloy-tuloy yung kailang fishing expedition kahit hindi niya ho bilanggit pero naghahanap pa lang ho sila ng ebidensya. Iyon po ay palatandaan na talagang sinisika po nila na mamati itong si Sara Duterte. Subalit, sila po ngayon ay nagkakandara pa ho, nagkukumahog na ho ngayon kung anong gagawin nila pag nakalusot si Sara Duterte. Sila po ay may kalalagyan pagkatapos ho ng halalan sa 2028 presidential elections. Kaya ibalik ho natin mga kabalitaan ang tapang at malasakit sa 2028 para ho sa tunay na pagbabago. Kung gusto niyo po itong ating video presentation, huwag kalimutan po, subscribe na ho kayo sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell. Sa Facebook, follow, like, and share mga kabalitaan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at i-share nyo po ito para lagi kayo updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik para ho sa karagdagang impormasyon at komprehensibong balitaan dito lamang ho sa Danagan Balita Reaction Video News Update. To God be the glory, Mama Chip Chip. Peace out.